Purihin po ang Panginoon. Mayroon po ba akong sound? Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang umaga po. Ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Amen. At hindi nagkakamali ang Panginoon. Palaging tumpak ang mga kaparaanan ng Diyos sa buhay natin. Kaya makakaasa tayo na ang Diyos ay nagiging tapat sa atin sa lahat ng pagkakataon. Sana po naririnig po yung aking boses. Salamat sa Panginoon. Bago tayo sa salita ng Diyos, tayo muna po ay umawit ng isang awit na nagsasabi na hindi nagkakamali ang Panginoon. Sabi dun sa awit ay trust His heart. Amen. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng lahat ng umiibig sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Glory to you, Jesus. Glory to your name, Lord. Salamat po, O Diyos. We trust your sovereignty, Panginoon, sa buhay namin. Glory to your name. Hallelujah. Praise you, Jesus. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that hurt break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't see His plans, when you can't trace His hand, trust His heart. Amen. He sees the master plan. He holds the future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me. The someday will be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't see His plans, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is
too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't see His plans, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you can't see His plans, when you can't trace His hand, trust His heart. Hallelujah. Praise you, Lord. Salamat po sa inyo. Kapag may mga bagay na hindi kami maintindihan, Panginoon, kailangan lang namin kayong pagtiwalaan. Dahil hindi po kayo nagkakamali sa mga bagay na ipinapahintulot nyo na mangyari sa buhay namin. Kaya ngayong umaga, patuloy namin kayong pinagtitiwalaan, patuloy namin dinadakila, Panginoon, ang pangalan nyo sa buhay namin. Ano man ang aming mga sitwasyon, Panginoon, we still want to praise your name. We still want, Lord, to worship you, to glorify your name, to come before you, Panginoon. Dahil yun po ang pinakamabuti na magagawa namin, Panginoon, sa kabila ng aming mga sitwasyon. Kaya po sa umagang ito, we pray na pagpalain po ninyo ang inyong mga salita. Bless your words, Lord. Maging pagpapala po ito sa amin, maging kalakasan po ito sa amin, at kung may mga pagtutuwid, Panginoon, na nais nyo na sabihin sa amin mula sa mga salitang ito, ay nagpapakumbaba po kami ang aming puso at hinahayaan namin ng inyong mga salita ang magtuwid po sa amin. Pagpalaan niyo po ang bawat isa mula po rito sa lugar na ito hanggang sa naaabot ng devotion na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon sa umagang ito at mag-aaral po tayo sa ilang mga talata na palagay ko po ay palagi na po nating naririnig. Ano po? Dito po sa Book of Jeremiah. Sa Book of Jeremiah chapter 29. Jeremiah chapter 29 verses 7 po hanggang 13. Yung verse 11 po kasi yung palagi nating naririnig, no? Kaya pag-usapan po natin yung mula po verse 7 po hanggang 13. Salamat sa Diyos. Jeremiah chapter 29 mula po verse 7 hanggang verse 13. Ang sabi po dito ay ganito, salita ng Diyos po yung saling ko. Tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod na pinagdalhan sa inyo. Ipanalangin niyo ito dahil kapag uunlad ito, uunlad din kayo. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan ang Diyos ng Israel, huwag kayong palilin lang sa mga propeta ninyo o sa mga kasama ninyong manghuhula, huwag kayong maniniwala sa mga panaginip nila. Verse 9. Sapagkat nagsasalita sila ng kasinungalingan sa pangalan ko, hindi ko sila isinugo. Verse 10. Ako ang Panginoon ay nagsasabing pagkatapos ng 70 taon ng pagsakop ng Babylonia, babalikan ko kayo at tutuparin ko ang Panginoon, ang pangako ko na ibabalik ko kayo sa lupain ninyo. 11. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa at magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. 12. Kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Verse 13. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po na Restoring the Exiles. Amen? Restoring the Exiles.
Paano palalakasin muli yung mga napatapon, kasi ito po yung panahon ng pagkatapon. Bigyan lang po natin ng konting background. Si King Nebuchadnezzar po, o King Nebuchadnezzar ng Babylon ay lumusob sa Jerusalem at pinadala niya yung maraming tao sa pagkakatapon. At para sa mga pinili ng Panginoon, it was a humiliating experience. Kasi biruin mo, meron kang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tapos hahayaan ng Diyos na mapatapon ka. No, hayaan ng Diyos na alipinin ka ng ibang bansa na hindi kumikilala sa Kanya. No? It was a humiliating experience na gamitin sa iyo yung walang pagkakilala sa Panginoon. At alam natin na it was also a punishment from the Lord. Kasi dahil dun sa kanilang rebellion. Kasi consistently, ang Panginoon nagpapadala sa kanila ng mga propeta, but they keep on rejecting the prophets. Yung mga mensahero ng Diyos na ipinapadala sa kanila ay hindi nila pinaniniwalaan. Kaya, kung titingnan natin yung kanilang captivity in a true sense ay a punishment for them, a sign of discipline, at natanggap lang nila yung karapat-dapat na disiplina sa kanila. And 70 years in captivity, no, doon sa isang lugar na hindi sumasamba sa Diyos. No? Isang lugar na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi naniniwala sa Panginoon. Pero hindi naman po lahat ng mga Hudyo ay napunta sa Babylonia. At si Jeremiah, isa po siya doon sa mga naiwan, no? Jeremiah was one of those prophets who were left behind. Kaya yung chapter 29 ay nagpapakita po ng sulat ni Jeremias mula sa Jerusalem para sa mga napatapon doon sa Babylonia, para po i-encourage sila. At ang message po ng Panginoon ay unexpected. Kasi diba doon sabi sa verse 7, tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod na pinagdalan sa inyo. No, ipanalangin nyo ito dahil kapag uunlad ito, uunlad din kayo. So it was very unexpected kasi para sa isang nasa kulungan o para sa isang napatapon ay kung tutuusin, pwede mong ipadala ay magpalakas ka dyan, ingatan ka ng Panginoon dyan, o kaya naman wag kang magpapatalo dyan. Kumbaga, more of encouragement. Pero dito, unexpectedly, yung message ni Jeremias ay, tumulong kayo dyan sa lugar na pinagdalan sa inyo. No? Patutulong kami, parang kung ikaw yung makakatanggap na tutulong kami dun sa bansa na hindi sumasamba sa Panginoon. Paano yun? No? At napakaganda po nung ipinapaalala ni Propeta Jeremias sa atin dito sa mga salitang ito. Pag-usapan natin yung tatlong bagay. Unang bagay na encouragement na ipinapakita ni Jeremias sa kanyang sulat sa mga nasa Babylonia sa captivity, yung verse 7. At sabi doon, tumulong kayo, see the good, no? Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Unang bagay po na dapat makita natin ay see the good in everything. No? Hanapin natin or tingnan natin yung magagandang bagay sa lahat ng bagay, mabuti man o masama. No? Sabi doon also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. No, pray to the Lord for it. Mag-pray, ipanalangin nyo yung lugar na pinagdalan sa inyo. Because if it prospers, you too will prosper. Kaya yung verse na yan ay panawagan ni Jeremias para ipanalangin yung lugar na pinagdalan sa kanila. At tigilan nila yung pagtingin doon sa sitwasyon with bitterness. Kasi kung ikaw yung mapapadala doon, aalipinin ka ng isang bansang hindi kumikilala sa Panginoon. As a child of God, bilang isa sa mga pinili ng Panginoon, humiliating yon, di ba? Nakakababa ng sila, gagamitin sila ng Panginoon para sa amin.
Sila nga dapat yung napaparusahan. Pero bakit kami yung pinaparusahan at sila pa yung ginagamit ng Panginoon sa amin? So, imbis na maging bitter sila dun sa sitwasyon, nananawagan si Jeremias dito sa verse 7 na ipag-pray nila. No? Ipag-pray nila yung lugar na pinagdalan sa kanila ng Panginoon. Pagpalain, tumulong sila doon. Parang umunlad sila doon. No? Parang kabaligtaran po na kung titingnan natin, kung tutuusin, kung gagamitin natin yung ating kaisipan, ay kailangan hindi tayo maging mabuti dito, kailangan hindi naman sila kumikilala sa Panginoon eh. Wag natin silang gawa ng mabuti. No? Wala naman silang pagkakalala sa Panginoon, hayaan nyo silang maparusahan. Hindi po. Kundi ang encouragement ni Jeremias, manalangin kayo para sa lugar na yan. No, tumulong kayo para sa kabutihan, para umunlad sila. No? Yung lungsod na pinagdalan sa inyo. No, parang sa atin, sa ating pananampalataya sa panahon ngayon, di ba yung mundo, pag sinasabi, sasabihin ng mundo, o gumanti ka. Pero nung sasabihin ng salita ng Diyos, hanapin mo yung mabuti. No? Gawan mo ng mabuti yung masama. Daigin mo ng mabuti yung masama. Sinasabi ng mundo, magalit ka. No? So, magtampo ka, maging masama loob mo sa kanila. Magtanim ka ng galit. Pero nung sabi ng salita ng Diyos, ipanalangin mo sila. O sinasabi ng mundo, na kailangan parusahan mo sila, ganitong gawin mo sa kanila. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Gawan mo ng mabuti. Sabi ng mundo, ako, wag mo nang pag-aksayahan ng panahon yung mga masasamang tao, wala nang pagbabago yan. Pero ang gusto ng Panginoon, mahalin natin sila, unawain natin sila, at ipanalangin natin sila. Diba? Yun yung dapat po nating maunawaan. No? At God's message is clear, no? Na nilagay sila ng Panginoon sa Babylonia for a reason. Kahit na parang humiliated sila, naintindihan ng Panginoon yon, that they were humiliated, that they were discouraged, no? Discouraged sila, galit sila doon sa nangyari sa kanila. Nauunawaan ng Panginoon yon. Nararamdaman ng Panginoon yung pakiramdam na meron sila, that they were humiliated. Kahit na ganon, nais ipaunawa ng Panginoon sa kanila na nilagay sila ng Panginoon doon sa Babylon for a reason. Huwag silang mawalan ng pag-asa, kundi manalangin sila para maging mabuti yung lugar na pinagdalan sa kanila ng Panginoon. Kasi, pag umunlad yun, uunlad din sila. Ano po? It is a reminder that we are exiles in this world and that we should seek the good of the cities where we live. No? Hanapin natin kung ano yung mabuti sa mga bagay na pinagdalhan sa atin ng Panginoon. Maybe the situations or the place na pinagdalan sa atin ng Panginoon ay hindi maganda, wala tayong makitang mabuti. Puro mapanganib yung lugar, masasama yung mga taong nakatira doon, maraming adik, maraming ganito, maraming mga commotions, maraming mga sitwasyon, parang hindi mo makikitaan ng pag-asa. Pero diyan ka dinala ng Panginoon at tulungan mo yung lugar na yon para maging maunlad at mabuti. Alam niyo po, kaya po dinadala ng Panginoon ang isang Kristiyano sa isang lugar na hindi maganda, na wala ka makikitang magandang sitwasyon, ay para gamitin ng Diyos yung Kristiyanong yon para gumanda yung lugar na yon, para maging maayos. Nalala ko po, nung kami po ay lumipat ng bahay-sambahan, ng house church, kasi kailangan po namin ng mas malaki na bahay-sambahan. Naririnig po namin dun sa aming kapitbahay na nagpapasalamat sila kasi napunta po kami doon. Kumbaga po ay natutuwa sila, nabe-bless sila sa Panginoon dahil dinala kami ng Panginoon. Sabi niya, Pastor, siguro talagang dinala kayo ng Panginoon dito sa amin. Papasalamat kami na dito kayo nilipat ng Panginoon. Alam niyo po yun, kasi mayroon palang mga tao dun sa lugar na yun, naghahanap din ng pag-asa sa Panginoon. At kaya ka dinadala ng Panginoon doon ay para matulungan mo sila. No? Kaya po, minsan, yung pinagdadala sa atin ng Panginoon ng lugar ay hindi maganda. Parang wala tayong makikita ng magandang sitwasyon. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Pray.
No, ipanalangin ninyo, tumulong kayo para sa kabutihan ng lugar na pinagdalan sa inyo. Dahil kapag umunlad yon, kasama kayo sa pagpapalain, di ba? If it prospers, you will also prosper. So kapag umunlad, gumanda yung sitwasyon ng lugar na pinagdalan sa atin ng Panginoon, pagpapalain din tayo doon. So, imbes na maging bitter po tayo doon sa mga sitwasyon sa lugar na pinagdalan sa atin ng Panginoon, let us be reminded that we should seek the good of the cities where we live. Kasi pag umunlad yon, uunlad din tayo. Pangalawa, una, seek the good in everything. Pangalawa, have faith in His promises. Dun sa verse 8 to 11, sinabi ng Panginoon, makapangyarihan ang Diyos ng Israel, huwag kayong palilin lang sa mga propeta ninyo o sa mga kasama ninyong manghuhula, huwag kayong maniniwala sa mga panaginip nila, sapagkat nagsasalita sila ng kasinungalingan sa pangalan ko. Hindi ko sila sinugo, ako ang Panginoon, na ay nagsasabing pagkatapos ng 70 taon ng pagsakop ng Babylonia, babalikan ko kayo, tutuparin ang mga pangako ko na ibabalik ko kayo sa lupain ninyo. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Have faith in His promises. At yung plano ng Panginoon ay para iwasan ng mga tao yung mga false prophets. Yung mga false prophets kasi dito, dun sa verse 8, binabanggit ng mga false prophets sa kanila, nangangako yung mga false prophets sa kanila na sandali lang yan yung exile, Sandali lang yan, hindi yan magtatagal yung captivity, Pero si Jeremias, iba yung binabanggit niya. 70 years, 70 taon kayong mapapatapon. Meron ba kayong narinig na ganyan? Yung pinagdadaanan mo, hindi mo lang yung 1 linggo mararanasan. Siguro mga 70 taon mo yung mararanasan. Kayo po ba, may encourage po ba kayo sa ganun? Kaya, madaling maniwala doon sa maganda yung sinasabi. Di po ba? Madaling maniwala doon sa sasabihin sa'yo, i-advise sa'yo, okay, huwag ka mag-alala, siguro, isang buwan lang yan, hindi mo yan matagal na pagdadaanan, madaling paniwalaan yun kaysa ron sa, ano pa yan, siguro taon mo pa yan pagdadaanan, matagal pa yan, matagal ka pa magtitiis dyan. Anong mas madaling paniwalaan? Mas madaling paniwalaan yung sandaling walang paghihirapan, pagtitiisan. At ganun po yung sinasabi ng mga false prophets. Sinasabi nila na, sandali lang kayo dyan sa Babylonia. Hindi kayo magtatagal dyan. Pero si Jeremias, ang binabanggit niya, magtatagal kayo. 70 taong kayo dyan. 70 taong kayong mapapatapon. Pero, pinapakita ni Jeremias na imbis na tumingin sila doon sa matagal na discipline ng Panginoon sa kanila, look for the fulfillment of God's promises, not the false promises of the prophets. Kasi yung false promises ng mga false prophets, sandali lang kayo, babalik din kayo. Pero si Jeremias, 70 years kayo dyan mapapatapon. Pero, ang sabi ng Panginoon, ito yung pangako ng Diyos, dun sa verse 10, ibabalik ko kayo pagkatapos ng 70 taon. Yun yung tingnan nyo. Have faith in that. Have faith in His promises. Yes, 70 years kayong mapapatapon, pero pagkatapos nun, ibabalik kayo ng Panginoon. At ang plano ng Panginoon para sa inyo ay to prosper you, for you to have a future even in difficult situations. Yun ang plano ng Panginoon. At ang plano ng Panginoon is meant for good, not for harm. At yun yung gusto ni Jeremias sa tingnan nila. Imagine, mula dun sa Jerusalem, nagpadala ng sulat si Jeremias dun sa mga nasa Babylonia. Sasabihin, huwag kayong maniwala sa mga propeta na nagsasabi na sandali lang kayo. Matagal kayo talaga dyan. Pero, pagkatapos ng 70 taon, ibabalik kayo ng Panginoon. At yung plano ng Panginoon para sa inyo ay mabuti, para sa kinabukasan nyo. Para hindi kayo mapasama, kundi para kayo ay mapabuti. Alam niyo yun, doon sila magkaroon ng pananampalataya.
doon sa gagawin ng Panginoon, doon sa pangako ng Panginoon. Kaya po, tayo sa ating mga buhay, doon sa mga sitwasyon na meron po tayo, wag po ang tinan natin ay yung sitwasyon, but let us have faith in the promise of God. Doon tayo manampalataya, doon sa pangako ng Panginoon sa atin. No? At kahit na medyo magtatagal yung ating pinagdadaanan, pero may pangako ang Panginoon. At ang pangako ng Panginoon ay totoo. We can be assured of the reality that God will carry out His promise and that it will never be broken. God will never back out of His promises. O hindi tatalikod ang Panginoon sa mga pinapangako niya. Tayo, pwede pa nating gawin yun. Pag ayaw na natin o kapag wala na tayo sa mood, ayaw na nating gawin yung mga pinangako natin. Kapag nakalimot na tayo, di ba, merong mga nangangako, Pastor, pag ako'y nagkatrabaho, tutulong talaga ako sa church. Nagkatrabaho na. Nalimutan ang tumulong sa church. Pwede mangyari yun sa atin, di ba? Pastor, pag talaga ako'y gumaling, maglilingkod talaga ako sa Panginoon. O gumaling, asa na yung maglilingkod sa Panginoon? Nawala. Diba? Pwedeng magkaganon tayo. Hindi mo maaasahan yung pangako ng tao, pero yung pangako ng Diyos, kahit ano pang mangyari, maaasahan mo yun. At yun yung gustong ipakita ni Jeremias sa mga nasa Babylonia. No? Instead of looking into the situation, into their captivity, have faith in the promises of God. At panguli, verse 12 and 13. Ang sabi doon, kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Seek the good in everything, have faith in the promises of God. Pangatlo, come to Him. Lumapit sa Kanya. At itong 12 to 13 ay pangako ng Panginoon na kapag sila'y mananalangin, diringgin sila ng Panginoon. God will hear those who turn from sin and trust in Him. Remember po, kaya po sila nandoon ay dahil dun sa kanilang katigasan ng ulo. Dinidisiplina sila ng Panginoon. Pero kung sila'y tatawag sa Panginoon, no, anong ibig sabihin nun? Tatalikuran nila yung kanilang mga kasalanan at magtitiwala sila sa Panginoon, pakikinggan sila ng Panginoon. Diringgin sila ng Panginoon. It is a promise that God will restore those who turn from sin and trust in Him. Palaging makakaasa tayo ng kalakasan mula sa Panginoon kung tatalikod tayo doon sa ating mga kasalanan at magtitiwala tayo sa magagawa ng Panginoon. Alam niyo yun, kaya sila nandun kasi yun ay pagtutuwid sa kanila ng Panginoon. So, if they will realize yung gravity ng kanilang ginawa sa Panginoon at magsisisi sila, anong sabi ng Panginoon? Kung tatawag kayo at mananalangin kayo, kasi di ba pag sinabi nating pananalangin, yan ay pagpapailalim mo dun sa kung ano yung kalooban ng Diyos. We pray not because we want our will to happen, but we pray because we want the will of God to happen. Nananalangin tayo hindi para mangyari yung gusto natin, kundi nananalangin tayo para mangyari ang gusto ng Diyos. Yun talaga ang purpose ng panalangin. Kaya, kapag mananalangin kayo, anong ibig sabihin ng Panginoon doon? Kapag gugustuhin ninyo na yung gusto ng Diyos ang mangyari sa inyo, parang ganun po yan, pag gugustuhin ninyo kung ano ang gustong mangyari ng Diyos para sa inyo, diringgin ko kayo. God will restore people who would want the will of God to happen in their lives. Palalakasin ng Panginoon yung mga mananampalataya, yung mga tao na yung gusto nila ay mangyari yung kalooban ng Diyos para sa kanila. Hindi yung mangyari yung gusto nila. Nasa captivity po kasi sila So, hindi yung gusto nila dapat yung mangyari. Yung gusto talaga dapat ng Panginoon. Kaya, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. So, it is a promise that God will grant a future and a hope to those who repent from their sins and place their trust in Him. Pangako ng Panginoon yan. Kaya po, in conclusion, bago tayo manalangin, yung Jeremiah 29, 7-13, ay nagpapakita ng sovereignty ng Panginoon at yung kanyang pagnanasa
na yung kanyang pinili, yung kanyang bayan ay hanapin yung kapayapaan at yung kaunlaran ng lugar na pinagdalan sa kanya ng Panginoon even in difficult circumstances, sa mahirap na sitwasyon, no? Kahit na sila ay napatapon, iniimbitahan sila ng Panginoon, nananawagan ng Panginoon sa kanila para ipanalangin nila yung lugar na pinagdalan sa kanila ng Panginoon, na parang sariling lugar nila yon. At nire-reassure sila ng Panginoon na yung kanilang mga suffering is not without a purpose. Alam niyo po yun? Kung bakit sila nandoon, hindi yun dahil wala lang. Kaya sila nandoon ay may purpose ang Panginoon para sa kanila. And He has a plan for their future. No, a plan of hope and restoration and their welfare. At nangako ang Panginoon na sa lahat ng tatawag sa Kanya, lalapit sa Kanya, susundin yung Kanyang kalooban, magnanasa na mangyari yung gusto ng Diyos para sa kanila, ay magkakaroon ng kalakasan, restoration at pag-asa para sa kanila. So in times of hardships, it is a reminder para sa atin that God's plans are always for our good. Kaya nga di ba po sabi dun sa inawit natin kanina, He is too wise to be mistaken. When we don't understand, when we don't see His plans, when we can't trace His hand, just trust His heart. No? God's plans are always for our good, kahit pa parang sa paningin natin ay hindi maganda yung nangyayari. And if we trust in Him and seek Him, He will lead us to a hopeful future. Kung tayo magtitiwala sa Kanya at hahanapin natin siya, dadalin tayo ng Panginoon sa isang napakagandang kinabukasang puno ng pag-asa. Kaya kung tayo man ay nasa exile ngayon, no, nasa disiplina ng Panginoon, nasa pagkatapon ngayon, no, o dinalaman tayo ng Panginoon sa isang lugar na parang wala tayong nakikitang maganda, let us pray for it at umunlad tayo doon. No, manalangin tayo para sa lugar na pinagdalan sa atin ng Panginoon. Magtiwala tayo doon sa pangako ng Panginoon sa atin, at pangatlo, lumapit tayo sa Kanya. Amen? Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo sa inyong mga salita. Teaching us so many things, Lord. Napakayaman po, Panginoon, ng mensahe nyo. Napakayaman ng salita nyo sa buhay ng bawat isa sa amin. And patuloy namin inaangkin, Panginoon, ng bawat salita na nahayag po sa aming kalagitnaan. Tulungan nyo nga po kami that we don't get bitter in our situations or in the place, Panginoon, na pinagdalhan nyo sa amin. But instead of being bitter about these things, Panginoon, let us help us to pray, Panginoon, manalangin para patuloy na umunlad ang lugar na pinagdalhan nyo sa amin. Manalangin para sa mga hindi magagandang sitwasyon, Panginoon. At tulungan nyo rin kami, Panginoon, na magtiwala sa mga pangako nyo sa kabila ng mga sitwasyon, O Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, palagi kami lumapit sa inyo. Nasain namin, Panginoon, na yung gusto nyo ang mangyari at hindi yung gusto namin. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga salita niyo sa umagang ito, pati yung lahat ng nandito sa Facebook Live, Panginoon. Lord, anuman ang kanilang sitwasyon, I pray, Panginoon, na yung kalakasan po at ang biyaya mula sa inyong banal na Espiritu ang sumagana po sa kanila. At lagi po nilang maranasan, Panginoon, ang inyong pagkilos, ang pabor, Panginoon, sa mga humihingi, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kagalingan kailangan nila, physical, spiritual, Panginoon, emotional, Lord. Kayo po yung magpalakas sa kanila, O Diyos. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na sumagana ng pag-ibig at biyaya at ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa kanilang mga buhay at sa bawat iglesia, Panginoon, na kinabibilangan ng inyong mga anak. Purihin po kayo ang buong maghapon na ito, Panginoon. We pray na ingatan po ninyo kami, pagpalain niyo po kami, Panginoon, at magawa namin ang inyong kalooban. Sa inyo lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory. Pagpalain po tayo lahat ng ating Diyos.